Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong muling masaktan, magalit at umasa? 6 na taon nang nakalipas mula nang maganap ang isang malagim na pagtataksil na nagpabagsak sa isang imperyo at naghiwalay sa dalawang pusong akala natin ay wala ng balikan. Si Calix, ang CEO na winasak ng puot at pagtataksil, at si Lara, ang babaeng pilit bumabangon mula sa mga maling akusa at sugat ng nakaraan. Akala natin ay tuluyan na silang nagkahiwalay. Pero ano nga bang gagawin mo kung ang taong itinuturing mong pinakamalaking kaaway ay muling kakatok sa pintuan ng iyong tahimik na buhay? Hindi bilang kakampi, kundi bilang ang taong handang bumili ng lahat, pati na ang iyong kinabukasan. Para lang makapagiganti. Ngunit sa gitna ng galit, may isang maliit na anghel na maglalapit sa dalawang mundo na dapat sanay hindi na magtatagpo. Isang drawing, isang simpleng tanong at isang sikretong pilit binabaon. Magiging susi ba ito sa paghilom o ito ang magiging mitya ng mas malaking gulo? Tutukan ng mga susunod na kabanata dahil sa kwentong ito, ang hustisya ay may katumbas na halaga at ang pag-ibig ay sadyang mapaglaro. Ako si Maria, simulan na natin. Napalunok si Lara na wala ng kulay ang kanyang muka. Hindi muna siya aalis mamayang gabi. Tutulungan muna niya si Calix na masolusyonan ang problema nito. May suspect na siya sa isip. Tsak niya ang magamang Don Ricardo at Casper ang nasa likod ng kaguluhang ito. Assistant siya ni Calix at wala itong kahit na anong ginagawang anomalya. Maaari siyang tumistigo. Agad siyang lumapit sa boss upang suportahan ito. Sa kanya naisip, all along siyang palaging nasa tabi nito. Hindi niya kayang iwan ito sa ganitong kalagayan. That's impossible. Hindi ako nagnakaw. I gave my blood, sweat and tears to this company. Hindi ko sisirain ang pangalan ko para sa ganitong halaga. Baka na ito ng taong gustong sulutin sa akin ang posisyon. Ngunit tila walang nakikinig kay Calix. Ang mga board ay nagkakaisang magdesisyon. Pansamantalang tinatanggal to bilang CEO hanggang hindi siya napapatunayang wala siyang yunakaw sa kumpanya. Nagalisan ng mga board members, tila pinagsakluban ng langit at lupa si Calix. Halos wasakin itong mesa sa galit. Binabatong mga dokumento sa sahig. Walang hiya, magbabayad ng malaki ang nasa likod nito. Ang boses nito ay nanginginig sa galit at desperasyon. Naroon siya, nakatayo sa gilid. Hindi alam kung paano lalapitan ng boss. Calix, mahina niyang tawag pero tiningnan siya nito ng malamig. Leave me alone. Parang pinigang puso niya sa mga salitang yun. Hindi niya masabi na may hinala siyang may kinalaman si Don Ricardo at Casper. Nasaan na nga ba niya nailagay ang voice at video recorder na ginamit niya tuwing makikipag-usap kay Casper? Malaking ebidensya yon. Nalipat siya na mas malaking pwesto mula nang ma-promote at hindi niya na pinagkaabalahang ayusin ang mga gamit. Kaya pinili niyang manahimik muna. Kahit nanginginig ang kanyang kamay sa kaba, hahanapin niyang ebidensyang makakatulong sa boss. Si Calix, sa kabilang banda ay tila naguguluhan. Hindi na makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Hindi ako papayag, bulong nito sa sarili. Halos garagal ang boses. I will clear my name. I will prove to everyone that I'm innocent. Masagasaan na ang masasagasaan. Nakita niyang kinuha nitong cellphone at may tinawagan. Maya-maya lang ay umalis nito ng mega wide ni hindi nagpaalam. Nagmamadali siyang nagtungo sa table niyang magulo pa. Nanginginig ang kamay na naghahalongkat siya. Kailangan niyang makita ang mga naipong ebidensya. Sa dami ng iniisip ay nakalimutan niya ng kausapin si Calix tungkol sa maitim na plano ni Casper. Tumunog ang kanyang cellphone, mabilis niya itong kinuha at nabasang pangalan ni Santiago. Agad niyang sinagot ang tawag. Lara, mahinahon at mababang boses nito sa kabilang linya. Everything is ready. The car, the place where you will stay, even the papers. You can go tonight, kagaya ng plano natin.
Humigpit ang hawak niya sa telepono. Napapikit siya. Pilit nilulunok ang nakabara sa lalamunan. Alam niyang yun ang tamang hakbang at ang pagkakataong makawala. Ngunit, Shanti, mahinang boses niya, halos pabulong. I'm sorry, hindi muna ngayon. Wag muna tayong magmadali. Sandaling katahimikan. Bakit? Tanong ni Santiago, marahang puno ng pag-aalala. Siguradong nabalitaan mong nangyari kay Calix. May pinagdadaanan siya ngayon. Sagot niya, nagpipigil ng luha. Sira ang pangalan niya, lahat nakatingin sa kanya na parang kriminal. Ayokong iwan siya sa ganitong sitwasyon. Hindi pa ako makakaalis hanggat hindi niya naayos ang lahat. Narinig niyang malalim na buntong hininga ni Santiago, hindi ito nagsalita agad. Para bang iniintindi ang lahat ng kanyang sinabi. Lara, malumanin itong sambit. You don't owe him anything. Pero I understand. If this is your decision, I respect it. Nag-init ang mga mata ni Lara, napaluha siya. Thank you. Salamat sa lahat ng tulong mo. Then I'll wait. Tugon ni Santiago. Kapag handa ka na, kahit anong oras, sabihin mo lang. I'll be there. No questions asked. Hindi nagaksaya ng oras si Calix. Nang hapon din yon. Matapos siyang sibakin ng board, agad siyang nagpaimbestiga. Kinuha niyang lahat ng kopya ng kontrata. Sinuri ang bawat pahina, bawat detalye at bawat pirma. Habang nakaupo siya sa pribadong opisina niya sa mansyon, nakatitig sa dokumento, ramdam niya ang pagkulo ng dugo. May signature, bulong niya. Halos hindi makapaniwala. Ako nga ang pumirma, pero hindi ko to naaalala. How the hell? Napakurap siya, nalamig. Si Lara lamang ang may access na magpapirma sa kanya. No, impossible. Tiwala siyang hindi siya magagawang lokohin ni Lara. Si Casper ang pangunahing suspect niya. Dumating ang investigator na inutusan niya. May dala itong USB at ilang dokumento. Sir, ito pong nakuha naming mga footage at bank records. Sinaksak niya ang flash drive at halos tumigil ang mundo niya. Sa screen, nakita niya si Lara at Casper. Magkaharap sa isang coffee shop malapit sa Mega Wide. Nakayuko si Lara habang may inaabot na papel. Sa kabilang banda, nakangising tinanggap yon ni Casper. Sumunod na footage, inabot ni Casper ang isang brown envelope. Nang buksan yun ni Lara, klarong kita ang isang tseke at sa sumunod na video. Sa rooftop naman na nag-uusap ang dalawa. Panghuli, ang record mula sa bangko na may malaking halaga na nai-transfer sa bank account ni Lara galing kay Casper. Namilog ang mga mata niya, mabilis na kumulo ang dugo. Halos mapunit niya ang papel sa higpit ng hawak. Si Lara, halos hindi makapaniwalang bulong niya. Hindi maproseso ng utak niyang natuklasan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, ang siyang traidor na tumulong upang pabagsakin siya. Putang ina, parang gusto niyang pumatay ng tao. Ramdam niyang nanginginig ang buong katawan niya. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit. Ang babaeng akala niya'y tapat, ang babaeng unti-unti nang nagkakapuwang sa puso niya, ang dahilan ng pagbaksak niya at pagkaalis sa posisyon. Mariin niyang sinara ang laptop, halos mabasag. Casper, Lara, mabigat ang boses niya. Tila magbubuga ng apoy ang mga mata. You dare betray me? Magbabayad kayo ng malaki. Napatayo siya, kinumpas ang kamao sa mesa. Ilang beses niyang sinuntok hanggang sa magdugo ang kanyang kamao. Kinabukasan, hindi mapakali si Lara nang makatanggap ng mensahe mula kay Calix. Conference room. Now. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang naglalakad papunta doon. Pagpasok niya, halos lahat ng board members ay nandoon, tahimik at seryosong nakamasid. Nasa unahan si Calix. Nalilisik ang mga mata at halatang galit na galit. Ngunit nag-aalala siya nang mapansin ng benda sa kamao nito. Calix, okay ka lang ba? Anong nangyari sa kamay mo? Ani ang puno ng pag-alala. Where is Casper? Sa halip ay malamig na tanong ni Calix. Umiling siya, halos hindi makatingin. Hindi ko alam kung nasan siya. Bakit?
Humigpit ang panga ni Calix, ang mga mata ay nagdilim. Of course, tumakbo na ang ahas. Pero kasalukuyan na siyang hinahanap ng mga pulis. At ikaw babae ka, panoorin mo to. Isang click mula sa remote at bumungad sa malaking screen ang mga larawan at video. Natulala siya, naroon ang kuha nila ni Casper sa coffee shop. Ang kuha sa rooftop at higit sa lahat ang video kung saan tinatanggap niyang sobre na naglalaman ng tseke. Here's the money trail. Mariing tinig ni Calix. Halos nanginginig sa galit. Lumabas sa screen ng bank records. Isang napakalaking halagang nailipat sa pangalan ni Lara. Parang biglang nawalang hangin sa conference room. Ramdam niyang mga titig ng board members na bumabaon sa kanya. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang lumabas sa kanyang bibig ni hindi niya ginalaw ang perang yon. Ni isang sintimo. Lumapit si Calix sa gitna. Pinakong tingin kay Lara. Ang bawat salita parang kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Ladies and gentlemen, I'm innocent. Ang lahat na ito ay kagagawa ng stepbrother ko at ng babaeng ito. Walang dahilan upang umalis ako bilang CEO. Nakatingin lamang siya. You betrayed me. You betrayed this company. Nagangat ng kamay si Calix. Dinuro siya sa harap ng lahat. You're fired. Parang biglang gumuho ang mundo niya. Nanlumo siya, hindi't makapagsalita, hindi makagalaw. Ang lahat ng board members ay nakatingin sa kanya. May halong awa ang ilan, ngunit karamihan ay may matalim ng panghusga sa kanilang mga mata habang nag-aalisan. Calix, wala akong ginawang masama. Makinig ka sa akin. Aniya na mas malakas pang iyak kaysa sa tinig. Anong paliwanag ang sasabihin mo? Huling-huni ka na sa akto, traidor ka. Sunod-sunod ang iling niya. Calix, nagkakamali ka. Yan. Ano? Magkakaila ka pa? Kitang-kita ka sa video? Kitang-kitang pakikipagsabwatan mo kapalit ng pera. Calix, hindi ko magagawa sa'yo yan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ani ang hindi maampat ang luhang pumapatak. Iniwan siya nito at naglakad sa opisina. Parang lumulutang ang mga paa niya habang sinusundan sa opisina ni Calix. Pinagtitingginan sila ng mga empleyado. Pagpasok nito at dumiretso to sa ilalim ng mesa at kinuhang wiretapping device. Alam mo kung ano to, hindi ba? Madiin ang tinig ni Calix. Halos hindi kumukurap habang pinapakita ang hawak niya. Mabilis na binato ni Calix ang device sa harap niya. Tumama sa mesa at gumulong pababa. Halos muntik tumama sa kanya. Hindi ko alam kung sino naglagay niyan. Hindi ba't itinuro ko pa sa'yo yan? Enough! Bulyaw ni Calix. Huwag mo na akong lokohin pa, Lara. Nakita kong ebidensya. Lahat malinaw. Ikaw mismong nagpapirma. Ikaw mismong nakipagkita kay Casper at tumanggap ka ng pera. Muling tumulong luha niya, nanginginig ang labi. Calix, please. Hindi mo naintindihan. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Pero hindi siya pinakinggan ni Calix. Nilampasan siya nito at humarap sa bintana. Mariin ang pagkakahawak sa sentido. Alam mo ba kung gaano kita pinagkatiwalaan? Bumaling to sa kanya. Puno ng hinanakit ang tinig. At ang kapalit, pagtataksil. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Halos pasigaw na tugon niya. Umiiyak pa din. Hindi ko ginalaw ang perang yun ni isang sintimo. Wala akong ginawa laban sa'yo. Maniwala ka. Shut up! Sigaw ni Calix. Kaya napaurong siya. Tila magbubuga ng bolang apoy ang mga mata nitong puno ng sakit at galit. Huwag mo kong gawing tanga ulit, Lara. Lahat na taong may kasalanan sa akin. Lahat sila nagdusa. At ngayon, ikaw, wala kang kawala. You'll regret this for the rest of your life. Parang pinigang puso niya sa huling sinabi nito. Napatras siya. Hindi ba at hetong hinihintay niya ang makalaya sa kasunduan nila? Ngunit hindi niya matanggap na iiwan niya itong galit sa kanya dahil lang sa maling akala. Muli siyang lumapit at kumapit sa braso ng lalaki. Ngunit itinulak siya nito. Nanginginig ang mga balikat niya habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Ngunit lalo pang dumilim ang anyo ni Calix na magsalita itong muli. Ang tinig nito ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Alam mo ba kung anong mas masakit, Lara? Malamig na tanong ni Calix.
unti-unting lumalapit sa kanya. Yung buong akala mo, may taong totoo sa tabi mo. Pero all along, planado na palang lahat. Lalaki ang mga mata niya. Hindi totoo yan. Hindi mo naintindihan. Shut up! Sigaw ni Calix. Halos pumutok ang ugat sa leeg. Alam ko ng lahat. Brianna, she confessed. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinabi niya? Umamin siya. Humakbang si Calix. Halos ilang pulgada na lang ang layo sa mukha niya. Umamin siya na may plano ka ng sumama kay Santiago. Na matagal mo na akong niloloko. Ginamit mo lang ako para makalapit sa akin at matupad ang utos sa'yo ni Casper at sa huli. Iiwan mo din ako. Kagaya ng iba. Puno ng paitang tinig nito. Mariing umiling si Lara, nanginginig na. Calix, hindi. Hindi ako ganon. Please, pakinggan mo ko. Ngunit sa halip na pakinggan, bigla na lang itong sinunggaban ng kanyang leeg. Unti-unting humigpit ang hawak nito. You hurt me! Galit na bulalas ni Calix. Halos lumuluwang mga mata habang pinipisil ang kanyang lalamunan. Hindi maawat ang luha niya. Halos hindi na siya makahinga. Nanginginig ang kamay habang pilit inaalis ang pagkakasakal nito. Calix! Halos hindi na lumalabas ang boses niya. Ilang segundong lumipas na parang wala ng katapusan hanggang sa tuluyang bumitaw si Calix. Tinulak siya palayo na parang isang bagay na kinamumuhian. Napasubsob siya sa gilid ng mesa. Hingal na hingal, hawak ang sariling leeg na namumula. Habang si Calix ay nakatalikod. Mariing hawak ang sariling buhok. Halos mabaliw sa galit. Usually, gumaganti ako sa taong nanakit sa akin. Pero sa'yo, ayokong sayangin ang oras ko. Just make sure na hindi na magkukrusmuli ang landas natin. Garalgal at mababang tinig nito. I don't want to see you again. Ever. Para siyang pinagbaksakan ng langit at lupa. Pinahid niya ang mga luha. Muling pinagmasdan si Calix na nakatalikod. Tila may sariling isip ang mga paa at humakbang ng marahan. Hanggang dito na lamang sila ng lalaking pinakamamahal. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Sa wakas, natagpuan ni Larang katahimikan na matagal niyang hinahangad. Malayo sa lungsod, malayo sa mga alaala ng Mega White at sa mga sugat na unti-unti nang naghihilo. Hindi naging madaling magsimula, muli ngunit walang imposible, basta magtitiwala sa Diyos at sa samahan ng pagsisikap. Tahimik ang buhay niya. Ngayon sa bayang Sinilangan, kasamang pinakamahalagang biyaya ng kanyang buhay, ang anak na si Katie. 5 taong gulang, masayahin at mahilig gumuhit. Sinulyapan niya itong nakaupo sa sulok ng kanilang coffee shop. Mula nang umalis sa Mega Wide ay naglakas loob silang magtayo ng maliit na negosyo. Ang Love and Coffee. Malakas ang ulan ng hapong yon. Halos walang tigil ang pagbuhos kaya unti-unting dumagsang mga tao sa kanilang cafe. Karamihan ay mga estudyante, mga nanay na may kasamang bata at pati na rin mga trabahador mula sa ginagawang mall sa tabi nila. Nakistilong ang mga to at umorder ng kape ang iba. Nakangiti siya habang inasikasong mga tao. Sanay na siya sa ganitong eksena. Maingay, ngunit masarap sa pakiramdam. Nang biglang may pumasok na agaw atensyon sa lahat. Mabigat at matikas ang yabag. Isang pamilyar na tindig na kahit lumipas. Ang maraming taon ay hindi niya malilimutan. Huminto ang kanyang paghinga. Ang tray na hawak niya muntik ng mabitawan. Parang bumalik siya sa nakaraan. Ang lalaki diretsyong lumapit sa counter. Basang-basa ang coat, ngunit nanatiling tuwid ang tindig. Isang black coffee, no sugar. Umangat ang paningin niya at doon siya tuluyang napatigil. Ang pamilyar na mapungay na mga mata, ang chiseled jawline, ang kissable lips. Si Calix. Nanamig ang buong katawan niya. Para siyang nawawalan ng malay. Mabilis siyang napahawak sa counter upang hindi matumba. Ngunit tila hindi siya nito kilala. Parang isa lamang siyang estranghera. Umupo itong matapos niyang bigyan ng number. Tila siya atakihin nang pumesto sa upuang malapit sa inupuan ni Katie. Hawak-hawak niya ang tray.
Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri habang dinadalang tasa ng mainit na kape papunta sa mesa ng lalaking hindi niya akalaing muling makikita. Huminto siya saglit bago ilapag ang tasa sa harap nito. Pilit niyang ngumiti. Pilit na hindi ipakita ang gulat at kaba sa dibdib niya. Ngunit bago pa siya makalayo, nadinig niyang malamig na tinig ni Calix. "Miss, pwede magtanong?" Napatigil siya, marahang lumingon. Sinong may-ari ng lupang tinatayuan ng coffee shop na to? Tanong nito na tila hindi sila nagkaroon ng ugnayan. "Bibilihin ko para mas malaki ang parking space ng mall na pinapatayo ko sa tabi." Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nag-uumpisa na ba si Calix na magiganti? Sa isang iglap na burang lahat ng katahimikan ng 6 na taon, ang coffee shop niya itong bunga ng lahat ng pagsisikap nila ng kanyang pamilya. Sa likod nito ay ang tahanan nila. Dito siya muling bumangon mula sa pagkalugmok. Ang lupang ito? Halos pabulong niyang tanong, pilit iniiwas ang tingin. "Hindi to binibenta." Bahagyang umangat ang kilay ni Calix. Saka marahang umiti, isang ngiting puno ng pananakot at kumpiyansa. "Lahat ng bagay," bulong ito habang inaangat ang tasa ng kape. "May katumbas na halaga." Nalamig ang buong katawan niya. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit higit sa lahat, nag-aalab ang takot sa kanyang dibdib. Hindi lang para sa sarili niya, kundi higit sa lahat para kay Katie. "Pasensya na, wala kaming balak na ibenta ang lupa." Aniyang lumayo na tinisikaso ang ibang customer. Nanginginig ang kanyang tuhod habang naglalakad. Hindi nakala ni Calix na muling magkukrus ang landas nila ni Lara. Ilang taon siyang namalagi sa ibang bansa. Umuwi at sinubsob ang sarili sa kumpanya. Ang pait na itinanim na kanakaan ay biglang sumibol muli sa kanyang puso. Tila kahapon lamang nangyari ang lahat. Ang pagtataksil ni Lara at ang huling pagkikita niya. Hindi man lang nabawasan ang galit niya. Mas lalong umigting ang kagustuhan niyang makuha ang lupang yun. Kung masisira niyang mundong binuo ni Lara, mas maipaparamdam niyang sakit na idinulot nito. Habang iniikot niyang tingin sa paligid ng Love and Coffee, napansin niyang mga simpleng dekorasyon at mga larawan ng kape at mga bata. Muli niyang sinulyapan si Lara na naglilinis ng mesa. May kung anong hindi niya maipaliwanag na kumurot sa kanyang dibdib. Pero mabilis nang ikinabo yon. Bigla na lang siyang nakaramdam ng bahagyang hatak sa kanyang manggas. Napalingon siya, isang batang babae na nakatitig sa kanya. "Kuya?" Innocent at malumani na sabi ng bata. Nilahad nitong isang maliit na papel. May drawing ng stick figures. Isang batang babae at isang babae na magkahawak ng kamay. May nakasulat pa sa ibabaw, "Me and Mommy." Nalaki ang mga mata ni Calix. Hindi lang dahil sa inosenteng ngiti ng bata, kundi dahil sa kakaibang koneksyong bigla niyang naramdaman. May kung anong pamilyar sa mga mata nito. Ang matang tila dati niya nang nakita. Kinuha niyang papel na binigay sa kanya ng bata. Sa simpleng pagkakalapit nila, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. "Kuya," muling sambit ni Katie, sabay nilapit ang lapis. "Tulungan mo po akong mag-drawing ng daddy para po may kasama si mommy." Napakurap siya. Saglit siyang natigilan, may kung humaplos sa puso niya. "Daddy?" Tahimik niyang kinuhang lapis mula sa maliit na kamay ng paslit. Hindi niya alam kung bakit pero kusa niyang iginuhit ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot at may seryosong muka pero may munting ngiti sa labi. Simple lang ang drawing pero napansin niya na halos sarili niyang anyong ginuhit niya. "Wow!" Masayang sigaw ni Katie, sabay palakpak ng maliit na kamay. "Ang galing mo, kuya! Ito na! Happy family na kami!" Pinatong ng batang kamay sa papel, sabay tinuro ang stick figures. "Ako yan! Tapos si mommy! Tapos si daddy!" Hindi napigilan na Calix ang ngiti. May kung anong init ang dumaloy sa kanya habang nakikinig sa batang nagsasalita. "Nasaan ang mami mo?" Aniya sa bata. Nakakalunod, hindi ba? Ang pagmamahal na akala mo'y tapos na. Ang puwet na akala mo'y naghilom na.
Ang lahat ay muling nabuhay sa isang iglap. Sabi nila, ang panahon, ang pinakamagaling na gamot, pero sa kaso ni na Calix at Lara, tila ang panahon ay naging isang pader lang na naghihiwalay sa kanila. Nakita natin kung paano winasak ng maling akala ang isang matibay na tiwala. Nakita natin kung paanong isang taong puno ng galit ay naghahanap ng katarungan sa maling paraan. Pero ano nga bang aral na maaari nating pulutin ngayong araw? Minsan sa ating pagmamadaling maghiganti o sa ating pagnanais na protektahan ng ating sarili, nakakaligtaan nating magtanong at makinig. Ang galit ay parang apoy. Kung hindi mo to babantayan, hindi lang ang kaaway mong tutupukin nito, kundi pati na rin ang mga taong pinakamahalaga sa buhay mo. At tandaan ninyo, ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Minsan sa pinaka-inosenteng paraan, tulad ng isang drawing ng isang bata, doon natin malalaman ang mga bagay na pilit nating tinatago o kinalilimutan. Sa mga tagapakinig natin, huwag tayong padadala sa bugso ng damdamin dahil ang sugat na dulot ng maling desisyon ay mahirap hilumin, lalo na kung ang nakataya ay ang kinabukasan ng mga taong walang kinalaman. Abangan natin kung paano haharapin ni Calix ang katotohanang nasa harap niya na. Magiging daan ba ang batang si Katie para maging maayos ang lahat o magsisimula ng mas matinding unos? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.